Sa part 1 ng bidyong ito ay nagkaroon kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa isa pang mundo sa loob ng ating daigdig na tinatawag na Agartha. Sa bidyong ito naman ay tatalakayin natin ang pinakamalalim na kasaysayan ng mahiwagang lugar na ito at kung ano ang kaugnayan nito sa mga nilalang na nagmula sa ibang daigdig na tinatawag na mga extraterrestrial. Nung unang panahon bago pa lumapag ang mga Anunnaki sa ating daigdig, may mga nilalang sa ating mundo na tinatawag na mga Cherokee. Ang mga Cherokee na ito ay ang mga indigenous people sa Southeastern America. Ayon sa mga sinaunang Cherokee, napadpad sila sa planetang Earth nang ihatid sila rito ng kanilang mga Diyos na sakay ng higanteng ibon na gawa sa metal. Ang mga Diyos na ito ay tinatawag nila bilang mga Star People. Ito ang tawag nila sa kanilang mga Diyos sapagkat ang mga nilalang raw na ito ay nagmula sa isang napakalayong bituin sa kalawakan. Ang mga Diyos mula sa kalangitan ay nagliliwanag gaya ng buwan, at ang kanilang presensya ay punong-puno ng pag-ibig. Maaari bang ang tinutukoy nilang higanteng ibon na gawa sa metal ay isang sasakyang panghimpapawid o flying saucer? At ang mga piloto ng mga sasakyang ito ay mga extraterrestrial na tinatawag nilang Star People na itinuturing nila bilang kanilang mga Diyos? Ang mga Cherokee ay tulad ng mga sinaunang Mayans na pinaniniwala ang mga taong nagmula sa ibang planeta at inilipat lamang ng kanilang mga Diyos sa planetang Earth nung unang panahon. At ayon sa mga Cherokee, ang mga kwento tungkol sa kasaysayan ng kanilang mga ninuno ay totoong nangyari nung panahon pa ng Tepsepi o simula ng panahon. Nang lumapag ang kanilang mga ninuno sa Alaska ay hindi pa balot ng nyebe ang lugar na ito. Nadatnan nila ang isang malawak na hardin na kung saan nakatanim ang mga gulay at iba't ibang mga puno. Magmula nang matagpuan nila ang hardin na ito ay nabalot na ito ng hiwaga sa kanila sapagkat nagtataka ang mga ito dahil hindi nila nakikita kung sino ang may-ari ng napakagandang hardin. At dahil sa pagnanais ng mga Cherokee na makita at malaman kung sino ang nagmamay-ari nito, nagtayo ang mga ito ng kanilang mga bahay sa kalapit na lugar. Hindi nagtagal, nagbunga na ang mga puno na nakatanim sa hardin at dito ay naisip nila na pupuntahan ito ng may-ari upang kunin ang mga bunga. Maghapon silang nagtago sa mga damo upang abangan ang pagdating ng may-ari o ang tagapangalaga ng nasabing hardin. Nang kumagat na ang dilim, dumating ang bilog at napakaliwanag na buwan at dahil dito ay maayos nilang nasisilayan ang buong kapatagan dahil nasisinagan ito ng liwanag ng buwan. Makalipas ang ilang oras, laking gulat nilang lahat nang makita nila ang mga nilalang na lumabas mula sa isang kuweba malapit sa hardin. Ang ilan raw sa mga ito ay mga higante at kahawig ng mga ito ang mga tao, ngunit ang kanilang balat ay kulay asul gaya ng langit. Nang lumabas ang mga ito mula sa kuweba ay kinuha ng mga ito ang mga bunga ng mga puno sa hardin at unti-unti nila itong dinala sa kuweba na kanilang pinanggalingan. At ang kuwebang ito ay patungo sa kanilang tahanan, na matatagpuan sa loob ng ating daigdig. At sinasabi nila na ang mga higanteng ito ay lumalabas lamang tuwing gabi at sa tuwing ang buwan ay bilog at maliwanag, sapagkat ang sikat ng araw ay nagdudulot ng masamang epekto sa kanilang balat at paningin. At sa tuwing lalabas ang mga ito sa kanilang daigdig ay nagagawa lamang nilang makakita sa tulong ng liwanag na dinudulot ng buwan. Dahil dito ay binansagan sila bilang mga Moon People. At magmula noon ay inakala ng mga sinaunang Cherokee na ang mga nilalang sa loob ng daigdig ay ang kanilang mga ninuno. Sapagkat ang mga nilalang na itinuring nilang mga Diyos na tinatawag na mga Star People ay nagpupunta rin sa loob ng daigdig at ayon sa kwento ay may mga sikretong lagusan sa ilalim ng mga bundok ng Alaska at dito sila dumadaan. Ngunit noong 18th century binili ng Estados Unidos ang Alaska sa Russian Empire. At dahil dito ay hindi na muli pang dumaan sa lugar na ito ang mga Star People. Sapagkat nagsasagawa ng mga aktibidad ang US military sa rehiyong ito. Nang malaman ng US military ang alamat ng mga Cherokee ay sinubukan nilang alamin kung nasaan ang sikretong lagusan gamit ang isang teknolohiya na kayang alamin kung ano ang nasa loob ng isang bundok sa pamamagitan ng pagpapadala ng vibration sa ilalim ng lupa. At upang makaiwas ang mga Star People na mapansin ng mga sundalo, sila ay lumilipad sa bandang norte ng ating mundo na kung saan naroon ang malaking butas ng daigdig. At ang malaking butas na ito ay patungo sa Inner Earth o mas kilala sa tawag na Agartha. Noong November 1918, matapos ang unang digmaang pandaigdigan, ang isang malaking grupo ng Aliman ay nagtatag ng isang organisasyon na tinatawag na Teal Society. Ang organisasyong ito ay mas kilala ng ibang mga tao sa tawag na kulto at ang grupong ito ay pinag-aaralan ang mga hindi pangkaraniwang aspeto ng mundo nung mga panahong iyon. Isa sa kanilang mga nakalap ay ang alamat ng Agartha mula sa Tibet at may mga sundalong Aliman ang bumibisita noon sa Tibet upang saliksikin ang mga impormasyon tungkol sa Agartha. Di kalaunan, ang grupong ito ay inendorso ang pinakakilalang grupo sa kasaysayan na tinatawag na Nazi.
At nang dumating sa punto na ang kanilang mga militar ay nangingibabaw sa rehiyon ng Europa, ipinag-utos ni Hitler na hanapin ang lagusan ng Agartha na sinasabi sa mga alamat. At ito ay nahanap ng kanilang mga militar sa North at South Pole ng daigdig. At matapos ang ikalawang digmaang pandaigdigan, si Hitler at ang kanyang mga alagad ay tumakas sa Alemanya at nagtungo sa Agartha. At sinasabi sa mga kwento na doon na sila nanirahan upang matakasan ang lahat ng krimen na kanilang ginawa. At ang kwentong ito ay naging interesante dahil sa US military nung ilunsad nila ang Operation High Jump noong August 1946. Ang Operation High Jump ay isang ekspedisyon na isinagawa ng Estados Unidos sa lugar ng Antarctica matapos ang ikalawang digmaang pandaigdigan. Ang misyong ito ay binubuo ng 4,700 mga sundalo, 33 na higanteng eroplanong pandigma at 13 na higanteng barkong pandigma. Ang misyong ito ay tungkol sa paghahanap ng langis sa ilalim ng makapal na yelo, ngunit di kalaunan ang balitang ito ay nagbago, sapagkat sinabi nilang ito raw ay para sa pagtatatag ng research base sa lugar ng Antarctica. At dahil dito, ang mga media at mga gobyerno ng ibang mga bansa ay nagtataka sa misyong ito ng Estados Unidos dahil sa dami ng kanilang dalang mga sundalo at mga armas na tila ang mga ito ay sasabak sa isang giyera o tila ba may kinakatakutan ang mga ito sa pagpunta nila sa nasabing lugar. Makalipas ang ilang linggo ay nagbago na naman ang balita sapagkat ang totoong pakay raw ng US sa Antarctica ay ang arestuhin ang pinuno ng Nazi na tumakas at nagtago sa nasabing lugar. Hindi nagtagal, aksidenteng nailabas ang balita sa media na ang US military sa Antarctica ay inatake ng isang hindi kilalang puwersa. Ayon sa mga kumalat na balita ay maraming sundalo ang nasawi at maraming kagamitan at armas ang nawasak dahil sa pag-ataking ito. Nang sila ay makabalik na sa Estados Unidos, ang mga kwento at records ng kanilang misyon ay biglaang naging top secret. Ang mga bansa sa buong mundo ay hindi makapaniwala na may maglalakas loob na umatake sa US military, lalo na't kung nasa Antarctica ang mga ito. Sapagkat ang Estados Unidos ang pinakamalakas na bansa matapos ang World War II dahil sila lamang ang nag-iisang bansa na nagtataglay ng atomic bomb. At dahil sa dami ng pressure na kanilang natatanggap sa media at pamilya ng mga namatay na sundalo, ang Secretary of Defense na si James Forrestal ay nagsimula ng ikwento kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Ngunit nang malaman ng mga opisyal na ilalabas ni Forrestal ang top secret na ito sa media, si James Forrestal ay biglang pinagbitiw sa pwesto at ikinulong sa isang mental hospital. Siya ay inakusahang baliw upang walang media at taong maniniwala sa mga impormasyong ilalantad nito sa publiko. At hindi nagtagal, siya ay natagpo ang patay at nakapagtatakang wala man lang isinagawang investigasyon ng gobyerno tungkol dito. Kung ang kanyang pagkamatay ay isang paraan upang ito ay patahimikin, malaki ang posibilidad na ang kwento at impormasyong kanyang ilalantad ay magdudulot ng malaking kaguluhan at panik sa publiko. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin nila napigilan ang paglabas ng mga impormasyon tungkol sa kung ano ba talaga ang naganap sa Antarctica noong mga panahong iyon. At ayon sa balita, sila ay inatake ng mga flying saucer nang subukan nilang pasukin ang sentro ng kontinente. At ang mga sasakyang panghimpapawid na ito ay hindi pag-aari ng kahit anong bansa dahil ang mga ito ay lihim na nagbabantay sa entrada o lagusan papuntang Agartha. Noong 15th century, naganap ang isa sa pinakamisteryosong pagkawala ng mga tao sa ating kasaysayan. Bukod sa mga Mayans na misteryosong nawala sa mundo ay mayroon ding isa pang lahi ng mga tao ang bigla ring naglaho sa ating mundo na parang bula. Ang misteryosong pagkawala ng mga Vikings sa Greenland ay pinaniniwala ang may koneksyon sa Agartha. Noong 950 AD ay nadiskubre ng Viking na si Erik the Red ang lupain ng Greenland. Sinakop ng mga Vikings ang lupaing ito at sila ay nanirahan sa mga dalampasigan. At dahil dito ay unti-unti na silang nakapagtatag ng komunidad sa nasabing lugar. Ngunit isang araw ay bigla na lamang naglaho ang mga ito sa lupain ng Greenland na parang bula. Ang kanilang mga tahanan ay basta na lamang nila iniwan at walang anumang bakas ng kaguluhan o digmaan sa nasabing lugar. At dahil dito ay lumalabas na mapayapa nilang nilisan ang lupain ng Greenland. Ang mga Inuits ay isa rin sa mga indigenous people na nakatira sa Greenland noong mga panahong iyon. Ang mga Inuits na ito ay naninirahan na sa lugar ng Greenland bago pa man dumating dito ang mga Vikings. At ayon sa mga kwento mula sa mga Inuits, ang mga Norse raw o mga Vikings na naninirahan sa Greenland ay bigla na lamang umalis at nagtungo sa North Pole. At ayon pa sa kanila, ang mga Vikings umano ay naninirahan na ngayon sa loob ng ating daigdig o mas kilala bilang Agartha. Ayon sa mga Tibetan at Hindu, ang mga taga-Agartha ay pumupunta lamang sa ating mundo tuwing mayroon silang mahalagang mensahe o babala sa mga tao at kung mayroon silang gagawin sa ating planeta.
Ngunit minsan ay mayroong mga pagkakataon na kung saan ang mga taga-Agartha ay aksidenteng napapadpad sa ibabaw ng mundo. Noong 12th century sa England, may isang misteryosong kwento na maririnig mula sa mga tao doon. Ito ay ang tinatawag na Children of Woolpit. Ayon sa mga kwento, ang mga tao doon ay may nadiskubreng dalawang bata na may kulay berdeng balat. At ang salita ng mga batang ito ay hindi pamilyar na lengguwahe. Kinupkup nila ang mga ito at dinala sa tahanan ng mga magsasaka. Ang mga ito raw ay walang ibang kinakain kundi mga beans mula sa mga ani. Ngunit dahil sa hindi makapag-adjust ang katawan ng batang lalaki, ito ay nagkasakit at namatay. At ang batang babae naman ay nagawang mabuhay ng mahabang panahon at natuto pa itong magsalita ng wikang Ingles. At dahil dito ay nabahagi niya ang kwento tungkol sa kanilang pinagmulan. Ayon sa batang babae, silang dalawa ay nagmula sa isang syudad na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Hindi raw ganap na sumisikat ang araw sa lugar na iyon at permanente ang takip silim. At ito umano ang dahilan kung bakit kulay berde ang kanilang balat. Ayon sa batang babae, habang silang magkapatid ay nagpapastol nung araw na iyon, bigla na lamang tumakbo sa kuweba ang isang baka na kanilang binabantayan at hinabol nila ito hanggang sila ay tuluyang naligaw sa kuweba at nakakita ng isang liwanag. At dahil sa akala nilang ang liwanag na ito ay ang tamang daan, nagtungo sila rito at nang makalabas ang mga ito sa kuweba, ay laking gulat ng dalawa nang mapansin nilang ibang-iba na ang lugar na kanilang napuntahan. At sa mga pagkakataong iyon ay doon na sila nadiskubre ng mga magsasaka. At ayon pa sa kanya ay hindi nila alam kung paano makakabalik sa kanilang mundo. Sa katagalan nito sa ating mundo ay nawala na ang pagiging kulay berde ng kanyang balat. At sinasabi sa mga kwento na ang babae raw ay nagpalit ng pangalan at nakapangasawa ng isang mayamang duke. At matapos makapag-asawa nito ay hindi na siya nakita pang muli. Ang mga tao ay hindi pa nakakarating sa pinakailalim ng daigdig at ang pinakamalalim lang na narating ng mga tao ay ang butas na nahukay ng Russia noong 1970. Ito ay ang Kola Super Deep Borehole, na may lalim na 40,230 feet. At ang proyektong ito ng Russia ay nagbunga ng napakaraming tanong mula sa mga scientist dahil sa kanilang mga natuklasan. Isa na rito ay ang tubig na kanilang nakuha mula sa pinakailalim ng lupa. Noong 2014, ang mga geophysicists sa Estados Unidos ay pinatunayan na may dagat na matatagpuan sa pinakailalim ng lupa. At ang katubigang matatagpuan doon ay 3 beses na mas marami at mas malinis kumpara sa buong katubigan o karagatan sa ibabaw. Ang North at South Pole ay may lagusan papunta sa Inner Earth at ang Aurora Borealis o tinatawag na Northern Lights ay nagmumula sa mga lagusang ito. Ngunit marahil nagtataka ang karamihan kung bakit walang nakikitang mga larawan ng planetang Earth na nagpapakitang may butas nga sa North Pole. Ito ay dahil ang lahat ng mga larawan ng planetang Earth na nakikita ng mga tao sa mga libro at internet ay nagmumula sa NASA. At kung papansinin ay bibihira lamang ang mga larawan ng North at South Pole sa mga ito. At kadalasan ang mga larawan ay may takip o nababalot ng mga ulap. At sa mga hindi nakakaalam ay mahigpit na ipinagbabawal ang paglipad sa ibabaw ng North Pole. Bago mabuo ang isang planeta ay wala pa itong gravity sa sentrong bahagi nito dahil ang gravity ay nakakalat sa iba't ibang bahagi at ito ay natural na proseso ng kalikasan. At katulad rin ito ng paggalaw ng mga black hole at mga galaxy sa kalawakan na kung saan makikita na may butas sa gitnang bahagi ng mga ito. Posible kaya na noong nabubuo ang planetang Earth ay naiwan ang butas na ito sa North at South Pole hanggang ngayon? At kung ito nga ay totoo, ito marahil ang dahilan kung bakit laging natatakpan ng kung ano-ano ang mga larawan ng North at South Pole. At ito rin marahil ang dahilan kung bakit mahigpit na ipinagbabawal na lumipad ang mga eroplano sa bahaging ito ng mundo maliban na lamang sa US military. Ang mga US military ay may mga underground base sa kabuuan ng Estados Unidos at ang pinakamalalim sa mga ito ay tinatayang nasa 2,000 feet ang lalim. Dito nila planong magtago kung sakaling magkakaroon ng digmaang nuclear na siyang magdudulot ng pagkasira ng hangin sa ating mundo. Sa Norway naman ay matatagpuan ang pinakamalaking vault sa buong mundo na nasa ilalim ng isang bundok at dito nakaimbak ang lahat ng mga uri ng mga binhi mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Napakarami pang mga underground base sa mundo, ngunit ang lahat ng ito ay nananatiling sikreto sa mga tao at sa mahihirap na bansa. At dahil sa mga ito ay unti-unti nang nabubuo ng mga tao ang sarili nilang underground city, na tulad na rin ng Agartha. Sa mga susunod na bahagi ng bidyong ito ay ipapakita ko ang mga video footage ng mga sikretong lagusan o entrada patungo sa mahiwagang lugar ng Agartha. Ang mga video footage na aking ipapakita ay hindi mo makikita o mapapanood sa ibang mga social media platform sa internet. Ano ang masasabi mo, kaibigan?
Maaaring mag-iwan ka na lang ng iyong komento sa ibaba para sa magandang usapan. Shoutout sa ating mga bagong kaibigan na solid supporters ni Extraordinaryo na sina Ringo Starr Decena, Francis Giron, Florkir Flores, June P. Technician, Dexter Dan Bernardo, Zar Somar, Pio Topper, Jonas Dalligos, Rene Boy Mangubat, Shinoda, Eugene Honrado, Linamnam TV, Claine Gomez, Dominador Kabantak, Sako TV, Roger Edulan, Shanks, Agnes Dakyado, Zian Kabida TV, Francis Cabrera, CM Riders TV, Jersky Necedo Jr., UI TV, Wolf Iana, Larry Abedejos, Street Junkies, Ana Marie Carino, Enhancer Gio, Jess Elizalde Santos, Dream Gaming, Robin Villamor, Saint Lawrence, Tel Asuncion, Pekayko John, Ron Lascano, Chester MNN, Marlon Gulaher, Godfrey Calag, Kyle Ken Abe, Pinoy Horror Campfire Stories, Yulimal Dave Adelen, RJ Decena ng Bataan, James Cloud, Dave Francis Aldeguer, Neil Reigua, John Feliciano, Aljo TV, Erad Abdol, Fun Fam Vibes, Heaven Fam Vlogs, QWERTY, Aljon Caramansion, Jonathan Shelo, Joski, J-Lord Channel, Choying My Love, Keith Necesario, Joe Nel Cerato, Charles Allen Amanse, Mark Meyer Bernales, Crystal K. Lambating, Bella 888, Franco Pantoja, Rain Arwin Kabigaw, My Alex TV, Staff Toledo, Marcus Channel, Nico Tabenao, USA Livestream, Jemar Herbolingo, Perez Aki, Call Me Agnot, at si Ace TV. Maraming salamat sa inyong suporta mga kaibigan.